Makakajakpat yata ako nito ah. Mukhang mayaman yung may-ari ng bahay na to. Tamang-tama. Nandiyan na yung basurero. Tamang-tama. Naihabol ko po ito. Ito na po yung mga basura namin. Teka, nasaan po yung sasakyan nyo? Andun sa kabilang baryo. Nagpaiwan lang po ako dito. Babalik din sila mamaya. Ganun ba, kuya? Tanggapin mo ito. Pang merienda nyo na makasamahan mo. Ang laki naman nito, ma'am. Walang anuman, kuya. Salamat po, ma'am. Sige, aalis na ako. Sige. Ayos. Lagi akong pupunta doon. Baka sakaling magbigay ulit yung alik. Hindi talaga babagay sa itsura ng motor mo, yung gulong mo. Pag yan ay marumi, maputla at naninilaw. Pero mabuti na lang at mayroong ganitong product na kayang ibalik ang dating itsura ng gulong. Ito ang GR4 Tire Black, ang sikreto sa makintab at protektadong gulong. Madali lang gamitin ito. Mag-apply lang ng kaunting tire black sa sponge. Ipahay dito sa maduming gulong at pagkatapos niyan ay makikita mo na kagad ang resulta. Malilinisan na ang maduming gulong ng motor mo. Kita mo naman yung pagkakaiba. Kanina ang dumi at sobrang putla. Pero ngayon, mukhang bago na. Kaya kung gusto mo magmukhang bago yung gulong mo, ilalagay ko na yung link dyan para mabili mo na. Sino kaya lalaki nang iwan ng basura? Ma, punta po muna tayo sa mall. Sige, anak. Ano naman ang bibilhin mo? Bibili po akong sapatos ko, ma. Pudpud na po kasing sapatos ko. Ganun ba? Mabuti naman at papalitan mo na yung luma mong sapatos. Opo, ma. Hindi pali po. Matagal ko na po itong nagamit. Ang anak ko talaga. Okay lang naman na bumili ka pa ng isang extra para hindi lang yan ang ginagamit mo. Ma, hanggat pwede pa pong magamit ang isang bagay, hindi ko po ito papalitan para makatipid po tayo. Tama yan. Marunong ka din palang magtipid. Dahil hindi sa lahat ng oras may pera tayo. Opo, ma. Natutunan ko rin po sa inyo yon. Siya, sige. Tara na, alis na tayo. Sige po. Bakit kaya hawak ng matandang yun yung basurang iniwang ko? Siguro, nag-aabang din yung matandang yun sa ali. Nagbibigay sa akin ng pera para mabigyan din siya. Hoy, tanda! Bakit hawak mo yung basura? Ikaw nag-iwan nito, di ba? Doon sa tabing kalsada? Oo, bakit hawak mo yan? Siguro, hihingi ka din ng pera, no? Anong sinasabi mo? Wala, akin na nga yan. Walang respetong lalaking yun, ha? Kala mo kung sino? Ang ganda nito ah. Kaso, luma nga lang.
Wala naman pakinabang dito. Bahala ng basurero dyan. Ay, naku. Iniwan naman ang basura dito. Ang ganda ng bag na ito ah. Makuha nga. Ibibigay ko sa anak ko. Ma, nakita niyo po ba yung bag ko? Anong klaseng bag ba yun? Yung lumang bag ko po, ma. Mahalaga po kasi sa akin yun. Ganun ba? Parang nakita ko kanina sa basurahan. Yung tinapon kong basura kanina? Ma, mahalaga po sa akin yun. Kasi yun po yung binili sa akin ni Papa bago siya pumanaw. Ako, paano yan? Ibigay ko na sa basurero yung mga basura natin kanina. Ma, may sentimental value po sa akin yun. At kahit anong gamit ko, hindi ko po basta-basta tinatapon. Anak, baka wala na yun. Hayaan mo na. Sige na anak, papasok muna ako sa kwarto. Manong, ayos lang po ba kayo? Ano pong ginagawa niyo dito? Ayos lang ako, Iha. Nagpapahinga lang ako. Saan po ba kayo pupunta? May hinahanap kasi ako, yung anak ko. Anong pangalan po niya? Baka kakilala ko. Si Mira, kilala mo ba siya? Mira? Wala naman po akong kakilalang Mira dito. Ah, ganun ba? Nagtatrabaho kasi siya dito bilang isang kasambahay. Baka banda po doon. Basta ipagtanong nyo na lang po. Kung alam nyo po yung pangalan ng amo niya, tanongin nyo na lang po doon. Ah, ganun ba? Salamat. Tay, sandali lang. Tay, ano po yung hawak nyo? Ah, ito? Napulot ko ito sa basurahan. Iuwi ko sana para sa anak ko. Yan yung bag ni Abby Tay, huwag po sana kayo magagalit. Bakit, Iha? Kasi po, yan po yung hinahanap na bag ng anak ko. Sayang naman. Ipapasalubong ko sana sa anak ko pag nakita ko siya. O ito, Iha. Pasensya ka na kung napulot ko ito sa basurahan. Tay, ako po ang dapat humingi ng pasensya sa inyo at magpasalamat. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po ito makikita. Wala yun, Iha. Alam kong mahalaga yan sa anak mo. Kasi kung hindi yan mahalaga sa kanya, hindi na niya hanapin. Kaya nga po bigay po kasi ito ng yumao kong asawa. Heto na lang po kasi alaala ng papa niya. Kaya hinahanap po niya ito. O sige, Iha. Sigurado kong matutuwa ang anak mo. Opo, Tay. Napakabuti niyo po. Baka kung ibang tao lang, hindi na naibalik ito. Alam ko naman na kailangan ng anak mo yan at mahalaga sa kanya. Opo, ayaw po niyang ginagalaw yung mga gamit niya. Lalo na at may sentimental value po ito. Tama. Dapat ingatan niya yan dahil mahalaga yan sa kanya. Manong, kunin niyo po ito para may pambili ng bag yung anak niyo. Ay naku, Iha. Huwag ka nang mag-abala. Kahit wala akong maibigay sa kanya, ayos lang yun. Nako, sige na po Manong, kunin niyo po ito para sa anak niyo. Maraming salamat dito, Iha.
mabibilang ko na rin ang pasalubong ang anak ko. Walang anuman po, Manong. Mag-ingat po kayo, lalo na sa pagtawid sa daan. Oo, Iha. Salamat. Alis na ako para makita ko na din ang anak ko. Sana nga po, Manong, makita at makasama niyo na din yung anak niyo. Sige, Iha. Magpalain ka ng Diyos. Sige po, mag-ingat po kayo. Napakaswerte ng anak niya kasi napakabuti ng ama niya. Abi! Abi! Mano po, ma? Kaawaan ka ng Diyos. Bakit po? May sorpresa ako sa'yo. Eto, oh. Ma! Ayan yung bag kong nawawala! Maraming salamat po! Oo, anak. Nakita ko dun sa isang matanda. Hawak niya kanina. Talaga po, ma? Nasaan na po siya? Hindi ko na alam kung nasan siya. Basta ang alam ko, hinahanap niya yung anak niya. Sana po mahanap na po niya ang anak niya para magkasama na po sila. Sana nga, anak. Mabait pa naman si Mang Manny. Sana po makita ko po siya para personal po ako makapagpasalamat sa kanya. Pagpalain siya ng Diyos. Alam ko, pag may kabutihan ng isang tao, may balik yun sa kanya. Opo, ma. Ang Diyos na po ang magbabalik nun sa kanya. Maraming salamat po. Walang anuman, anak. Sige na, pumasok na tayo sa loob at nagugutom na ako. Sige po, ma. Tara.